Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God, na kami ay tinipon-tipon mo muli at naghihintay pa kami sa mga kasama namin na mag-log in sila, O God. Maraming salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon upang kami ay magpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, O God. At tunay nga na ito ay sa kalalago ng aming pananampalataya sa ikalulhati ng makapangyarihang pangalan. At tunay nga, Panginoon, na ito ay instrumento mo upang ma-equip mo kami para sa iyong ministry na nakahanda para sa bawat isa sa amin sa pagdadarating na mga araw, O God. Ama, maraming salamat dahil sa pamamagitan ng anointing ng Holy Spirit ay maririnig namin ang iyong mga salita, O God. At nawa, Panginoon Lord, pamamagitan din ng anointing ng Holy Spirit na yan ay kiniklaim na namin para kay Pastor Norbert na siyang magiging lecturer ngayon, O God. Siyang magiging mag-una sa amin ngayon, O God. At ganoon niyo, Panginoon, sa mga tainga namin, Lord, ang anointing Holy Spirit at ganyan sa puso namin, O God, upang matanggap namin ang mga nais mong ipadam sa amin sa topic, Panginoon, ng administration ng church, O God. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, bibigyan mo rin ng pagkakataon pa yung mga wala pa dito, O God, na sila ay mag-log in, O God, upang makasama din namin, Lord, sa pagkaaral na to. So, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Pinabalik namin sa iyong pasalamat, pagsabaluhati, pagsamba, taluwalhati, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, tayo ay maghanda na at pinibigay ko na kay Pastor Nomer ang time. Pastor? Yan. Okay na. Nakikita na ba yung slide, Pastor Win? Yan. Okay. Yan. Good evening mga kapatid. At good to see you all. Salamat sa ating Panginoon. Ang topic natin ay continuation ng Church Administration and Doctrines. Ayaw gumalaw. Ayan, okay. Ito yung ating mga napag-usapan nung nakaraan. I-recap ko lang ng konti. Yan, yan. Church, yung the church literal meaning is a called out assembly. People who have been called and separated from the world to be an assembly before God. Okay, kaya katulad nung sinabi ko dati, we are not an ordinary people. Okay, kasi bakit? Dahil meron tayong Panginoong Jesus. So hindi tayo, kaya talagang may mga limitation tayo na uh, hindi tayo pwede doon sa mga limitations na yun. Kasi nga, tayo ay susunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi katulad ng walang Christ, they can do anything they want. Pero tayo, sabi nga, we are a sacred people of God. At as a sacred people of God, we are separated from the world para sa Panginoong Jesus. So every Christian should accept this truth na kaya nga we are called to live a holy life, okay? We are called to live according to the standard of our Lord Jesus Christ. And then number 2, the church is an organization set up by Christ and regulated by the guidelines commanded throughout the scriptures. Okay? Nalaman natin doon, according to the Bible, si Christ ang nag-set up ng ng church. Kaya natin doon, siya ang head ng church. And then take up natin yung different forms of church government, katulad nung Presbyterian, yung Episcopal form of church government, merong congregational form of government. Yun, mga na-take up natin yung nung nakaraan. Then, na-take up natin yung biblical structure. Okay? Na ang Panginoong Jesus, ang head of the church, siya yung pinaka-authority. Okay? Pero
siya ay ano, nagtalaga siya ng mga elders para mga siwa sa spiritual na bagay. Sila yung mga nagtuturo, nagpi-preach, nangangalaga para sa spiritual condition ng flocks. Okay? At nagtalaga rin ang mga elders naman ng deacons na siyang nangangasiwa doon sa mga physical concerns ng ministry. So, para nagkaroon ng balanse na biblical yung mga yan sa Book of Acts, nakita natin yan doon. And then, tinake up din natin yung relationship ng churches sa bawat isa na churches na ay may mga concern sa bawat isa. They send greetings, they help one another, hindi ba? They have yung concern and communication with one another, whether you are belong to the big church or to the small church or to the yung mga pioneering church, na meron tayong relationship sa mga bawat churches. Hindi tayo yung nag-iisa. Okay? Then na-take up natin yung qualification, duties, and obligation of an elders and deacons. Okay? Yung qualification nga ng elders and deacons talagang very close to perfection. Ang ibig lang sabihin, ang goal ng bawat elders at deacon ay yung standard na ganito. Okay? Kasi we are serving a holy God. And then, merong mga duties ang elders at ang deacons doon. Katulad sinabi ko, ang elders ay para sa mga spiritual na bagay. At ang mga deacons ay para sa mga practical side ng ministry. At meron ding obligation doon ng elders at ng deacon. And then, na-take up din natin yung ministry ni Christ as prophets and priests and king, na talaga namang ito ay ipinasa sa pastor, okay? Ang prophets bilang representative ng Diyos sa tao at ang priest ay representative ng tao patungo sa Diyos. At pati na rin yung kingship ay concern niya pati economic well-being ng isang iglesia. Okay? Hindi lang puro spiritual. And then na-take up natin the pastor as the human head of the church. Okay? Siya ay nagmumuno, katuwang niya ang mga elders. And then the primary duties of pastor. Okay? Siyempre, yun nga, may mga ceremonies, di ba? Katulad ng child dedication, wedding, baptism, meron siya mga visitation, kasama niya yung mga elders. Okay? Yun ang mga tinake up natin yan doon. And then, the balance of pastoral ministry, na ang pastor ay accountable sa Lord as the chief shepherd. Hindi siya basta kumikilos ng naayon sa kanyang pasya. Talagang meron siyang constant communication, constant na na word study of the word of God para talagang merong balanse at hindi niya napapabayaan yung kanyang family, hindi niya napapabayaan ng ministry, at hindi for personal gain or financial gain, kaya siya nagsaserve dahil siya ay willing talaga sa kanyang pagsaserve kay Lord. Ayun, kaya na-take up natin yung balance sa pastoral ministry. And then, the importance of pastor preparations, training, and continuing education. The Good Shepherd, hindi man tayo nagre-require ng kailangan Bible study graduate ka, pero pag ikaw ay called as pastor, you have to prepare yourself at you attend mga trainings and mga continuing education para may maituturo ka, may maibibigay ka sa tao. Para ang example natin doon si James, Peter, and John, although tinawag silang mga fishermen, pero hindi sila nanatili doon kundi nagkaroon sila ng training. Ang Panginoong Hesus ang kanilang pinaka-master teacher. Kaya naman sila ay mga naging epektibo sa ministry. Kahit na dumaan sila sa mga hardship, persecutions, pero dahil yung anointing ni Lord ay
nai-impart sa kanila, kaya naman talagang very effective ang kanilang naging ministry. Yan. Ngayon, ang church administration is spiritual service to the body of Christ, which involve the wise stewardship of God's resources for the accomplishment of the work of ministry. Church administration or management has to do with the church organization of church ministry and with the operation that govern that organization. Okay? With regards to the operation, we believe that the management of church affairs should ultimately benefit people and glorify God. Okay? Ginagawa natin yung maging maayos. Nagse-select tayo ng mga qualified na sa posisyon kasi nga gusto nating mag-serve sa mga tao and then for the glory of God. Okay? Yun ang goal natin. Kaya kailangan maiayos ang magkaroon ng tamang pangangasiwa sa iglesia. Okay. To remind us sa mga pastor along with other elders, ito yung ating primary duty o to oversee the church, to rule over the church, to feed the church, and to guard the doctrine of the church. Okay? Kaya talagang iba ang calling ng pastor. Okay? Kaya nga tinawag siya na human leader sa church kasi talagang yung heart ng Panginoong Hesus ay ibinigay dun sa pastor. Yun nga para hindi although maraming churches ngayon maraming churches lalo na sa mga Amerika yata o Western talagang they hire a pastor. Okay? Minsan makikita mo doon sa mga job vacancies pastor for hire o job vacancy pastor ng ganitong church, di ba? Pero dito sa pinag-aralan natin, nakita natin na talagang ang pastor is called by God. Katulad nung kay Bishop nga na in-example natin siya ay pumunta sa Saudi para mag-work pero doon siya kinol ni Lord as pastor at maraming mga magagandang testimony na talagang God called him to be the pastor of the Good Shepherd International Mission. At yun naman, at hanggang ngayon naman ay faithful si Lord sa kanya at naging very fruitful ang ministry ni Pastor Romuel. Although hindi siya graduate ng Bible School, pero nagkaroon siya ng mga trainings, he attended seminars, mga continuing education, kaya mas nagpo-flourish ang ministry. Ngayon, ang umpisa ng ating ngayon is what is heavy shepherding? Heavy shepherding is a method of psychological control used by abusive churches and cults. Any leader who demands blind obedience and submission is building on a false basis of authority. Yan. Marami rin naman talagang churches na nagkaroon ng sobrang extreme. At lalo na yung mga cults, talagang they operate by fear. Talagang andoon yung may mga nagsasabi nga diyan, pag hindi ka sumanib sa amin, hindi ka makakapunta sa langit. Yung mga ganon. Kailangan dito ka lang sasanib kasi yung grupo lang namin ang talagang kukunin ng Diyos papunta sa langit. At meron din naman mga churches na meron nga may mga churches na nagtayo ng school of prophets kasi sa Bible daw, meron naman daw talagang school of prophets. Nung Old Testament, yes, kasi wala pa naman ang Bible noon
at wala pa rin namang Holy Spirit nung andun ang Holy Spirit pero hindi pa siya ipinakikilala nung mga time na yon. Kaya talagang gumagamit si Lord ng mga prophets nung unang panahon para i-convey yung kanyang message. Okay? Pero ngayon, gawa na ang Bible at andyan na rin yung patnubay ng banal na spirito. Kaya para sa akin I don't think na merong necessary hindi na necessary ang magkaroon ng School of Prophets kasi ang modern day prophets ngayon ay yung mga preacher na nag-aaral ng salita ni Lord, nagme-meditate at ikino-convey yung message na revelation from the Lord sa mga tao. So yun ang mga modern day prophets. Okay? Okay, kaya any leader who demands blind obedience and submission is building on false basis of authority. Yan. Katulad yan, mga cults talagang ano. Kaya nga marami sa atin, di ba? Kung nababalitaan natin, merong mga grupo dito, lalo na sa mga provinces, ay maraming nabubuntis yung leader na yung kanilang spiritual leader ay maraming nabubuntis na babae kasi nga they can yung false authority ay ano na napapakinggan nila at ito naman mga taong to parang na merong spiritual blindness ay talagang naiaano nila na nahihikayat nila. Kaya nga minsan isang leader, minsan ilang babae na nagse-serve sa kanya. Yun pala nabubuntis siya lang, nagkakaanak siya doon sa mga yon. Dahil nga sa ganitong ganitong style, yung heavy shepherding. Heavy shepherds are religious power brokers who control others through fear. They punish people who do not meet certain standard and ostracize them as not earning God's approval. Okay, heavy shepherds ignore the fact that Christians already have God's approval through the shed blood of Jesus Christ. No person can earn God's approval. Okay? Ang totoo naman talaga because ang lahat naman sa atin ay sinners, di ba? We cannot get yung God's approval. Kaya lang naman tayo na-approve ni God ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross. Actually, wala naman tayong sarili talagang righteousness. Ang righteousness natin ay galing iniregalo lang sa atin ng Panginoong Hesus dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Kaya hindi natin kailangan, di ba, not by works, ang ating salvation at not by works, but through faith because it is the gift of God. Di ba? Kaya anyone who believes in the Lord Jesus Christ na siyang namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, yun ang approved kay God. Tsaka mapapansin natin, doon sa yung kaninang inano ko na primary duties, primary obligation ng mga elders and pastor, hindi ba? Ay i-restore mo yung yung i-restore mo yung tao patungo sa Diyos, pabalik sa Lord. Okay? At kahit na ano pang ginawang pagkakamali niya, parang yung prodigal son sa Bible, na kahit siya ay anak at kahit na ano pang nagawa niyang kapalpakan, ay andun pa rin. Talagang nung nanumbalik siya sa Lord ay tinanggap siya ng Panginoon nang walang pagsusumbat. So ganun talaga dapat ang mga spiritual leaders o mga shepherds. Okay? Na hindi yung kailangan ma-motivate sila dahil sa takot, kundi motivated na manumbalik ang tao dahil sa pagmamahal ng Diyos. Ito yung mga ng heavy shepherding. Ito yung mga andiyan naman sa nyo yun eh. Andiyan doon sa submission to the discipleship partner or shepherds and those in authority. Tinuturo naman sa atin yung submission. Okay? Pero yung blind obedience, yun ay hindi.
Obligation to confess sin to the discipleship partners or shepherds. Okay? Kasi nga ano yan yung motivated by fear. Unquestioning loyalty and obedience to all those in authority. Hindi hindi mo pwedeng i-question yung yung mga nasa authority. Yun ang mga ginagawa ng mga yung heavy shepherding practices. Obligation to intensively recruit others to join the movement. Authoritarian leadership and group experience. Then conformity to the movement standard. Bilisan ko lang to kasi nasa notes yun naman to. Spiritual manipulation and intimidation. Hierarchical system of accountability. Legalism and control over members. Fear of punishment or humiliation for questioning leadership. Whistleblowing on members suspected to being non-conformist. Total dependence on the movement and the leaders for approval. Okay? Yan yung mga Verdugo style of leadership na kapag ikaw ay nagkamali, meron ka agad na latigo. Okay? Pero hindi naman ganun ang shepherd, ang ating Panginoong Hesus, hindi ba? Ang shepherd ay he died for the sheep. Nakita natin yon at yung kanyang willingness na ipagtanggol ang kanyang mga flocks. Actually, itong mga ganitong yung mga practices na to ay karaniwan nakikita natin sa mga kulto, nakikita natin doon sa mga gang or mga fraternities. Okay? Na ito yung kanilang mga practices. Meron nga ako dating na-attendan sa isang church sa Magallanes. Siyempre, sikat sila dahil may mga celebrities na mga members, yan. Pero talagang yung kanilang practices doon ay talagang hindi sobrang extreme, outside na ng mga biblical doctrines. Kaya naman nawala rin yun yung nasa Magallanes. Okay? Ngayon nangyayari din naman na for some other reason, ang mga pastor ay talagang umaalis sa church. Okay? Sa New Zealand nga, may nakausap ako Sabi nila, nag-resign nga daw yung pastor nila at nag-hire sila ng pastor. Kaya may vacancy sa kanila na for hire sila ng pastor. Okay? Yung iba naman, umalis dahil kinuha na sila ni Lord. Okay? Yung iba naman, talagang may mga pastor na ina-abandon nila yung church o yung flocks. Kasi meron dito kaya nagkaroon tayo ng TG Sukat kasi meron silang pastor dati, bigla na lang hindi nagpakita, inabandon nila yung church. At tapos doon divine connection na nakapasok si Bishop Cromwell doon. Kaya nagkaroon tayo ng TG Sukat. Okay? For whatever reason, kung ano man, dahil sa Lord naman ang church, ang may pag-aari naman sa church ay ang Lord Jesus, kaya sigurado naman magsusurvive. Ang first step in surviving the loss of a pastor under difficult circumstances is regrouping the leadership to define the church, who the church belongs to. Kanino ba talaga yung church? Kasi ang church does not belong to any pastor or any elders. The church belong to Christ as the head of the church. Ngayon, ang leader naman,
The church leadership must agree on the headship of Christ. Ngayon, kung buo ang elders, mas madali ang solusyon kasi andun yung mga spiritual leaders. Pero kung walang mga elders at yung form of church government nila ay pastoral, kasi ang pastoral ay controlled by pastor, di ba? One man show. Kumbaga, gagamitin niya lang yung mga elders or deacons para katuwang. Kaya kung buo ang elders ay mas madali na i-regroup ang mga leader at maayos muli ang isang church. Okay? Karaniwan yan, meron tayong church meron tayong church sa dati na hindi nag-prosper sa Tarlac. Kasi nga, pioneering church siya. Ngayon, nag-decide sila na bumalik sa abroad. So dahil hindi pa nang buo talaga ang leadership o ang eldership doon, nag-close din siya. Kasi nga, pioneering, wala pang established na elders, kaya nung nag-decide silang bumalik ng abroad, ay nahinto rin yung ministry. Hindi katulad ng mga church na merong mga established na elders, kahit umalis yung pastor, ay nagko-continue yung church. Amen? Second step naman, the leadership must understand and be committed to the sovereignty of God in all things. Yan nga. Kaya nga ang elders, di ba, mga spiritual people. Okay? Although masakit ang maiwanan ng pastor, pero kapag andyan ang mga elders, ay kaya nga ang elders ay nagpipreach, nagtuturo according to the Bible. Kasi just in case na may mga ganitong pagkakataon, sila yung magte-take over. Actually, kung titignan natin yung Romans 8:28, God is working for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Di ba? Nangyayari ito at kaya kailangan yung mga elders ay sila yung mag-uusap para mabigyan ng agarang solusyon yung kung sakaling umalis yung pastor. Okay, third, the departure of a pastor is a good time to reevaluate or redefine the mission and work of the church. Baka mamaya, merong gustong ipabago naman si Lord dun sa sistema. Kaya inaalaw niya na na mangyari ito. Or kaya gustong i-reform ni Lord yung church dahil baka outdated na ang kanyang mission at ang kanyang vision. So inaalaw naman ni Lord yun. Romans 8:28. Katulad yan, dati may na-attenan ako dito na church talagang sobrang conservative. Kasi talagang sila very traditional. Pero alam nyo, nung nagbago yung pastor, na-reform sila. Na-reform. Dati, hindi sila makakapalakpak bawal pumalakpak. Pero nung nagpalit ng pastor, nagkaroon na naging alive na sila sa pagpupuri nila. Minsan, ginaalaw ni Lord yung mga ganung bagay para, ma-reform ang isang church. Then, final step, before any attempt is made to replace a pastor, the leadership should analyze objectively why he left. Baka mamaya yung pastor kailangan niya talaga ng financial na ayuda kasi nga siyempre kung ang pastor ay may pamilya at tapos ay kulang din naman yung kanyang natatanggap, talagang siyempre ang priority natin siyempre si Lord, di ba? Tayong mga pastor, priority natin si Lord. Number one priority, no question about that. Pero ang number two natin ay ang family rin naman natin. Hindi mo naman pwedeng nagpapastor ka tapos napapabayaan ang iyong family. Okay? And then, after ng family natin, yung ministry naman natin. Di ba? So, mas magiging effective tayo
na mga pastor kung ang family natin ay napo-provide din naman natin yung pangangailangan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang iba naman ng structure ng The Good Shepherd, di ba? Ang The Good Shepherd, pwedeng nagwo-work yung pastor. Kasi tinawag naman tayo sa Saudi lahat na nagwo-work, and then tinawag din tayo ni Lord sa ministry. So para tayong mga Apostle Paul, tayo ay mga church tayo ay tent maker, tent maker. Tayo ay nagwo-work or nagninegosyo at the same time tayo ay nasa ministry. Yan. So yun, pero tanda natin, anything happens sa church, pag si Lord ang inacknowledge natin as siya yung head ng church, gagawa si Lord ng paraan para maiayos uli ang isang church. Kasi siya ang ulo ng iglesia at tayo yung parte ng katawan ng iglesia. Yan, at nangyayari rin naman yung church split. The result of church split, regardless of the cost, can be devastating. Siyempre, talaga namang ito ay minsan may mga personality conflict, di ba? Katulad ni Paul and Barnabas. They were both minister ni Lord, hindi ba? They were both anointed na minister ni Lord. Pero dahil may mga personality conflict sila. Kasi si Paul ay talagang strict yan na leader eh. Kasi siya ay Pharisee, siya ay aral talaga sa buong yung kanyang training ay ganoon. Talagang stricto. Pero si Barnabas naman ay encourager. Yung as encourager, kaya niyang palagpasin yung mga kapalpakan ng kanyang mga kapwa minister eh. Pero si Paul medyo mahigpit to eh. Yan. Pero talagang church split, distress and dismay, mature believer, disillusion, new believer, cause havoc in the lives of pastor and their families and bring reproach upon the name of Christ. Yan. Ngayon, di ba, may mga cause ng church split, nagkaroon ng immorality, di ba? Na involved sa immorality yung mga leaders. Tapos, mga leaders na diversify yung kanilang mga church funds to business at nagkaroon ng mga doctrinal issues. Siyempre, ang lahat ng iyan, talagang devastating yan. Okay? Kasi, sino ba naman ang gustong magkaroon ng church split? Siyempre, ang unang gusto ng church split, si Satan. Amen ba? Yan. Okay. The main reason for church split is that someone has taken up his focus of Jesus Christ and began to use the church organization for his end. So yan, kapag tayo ay emotionally affected, hindi ba? Talagang nawawala tayo ng focus kay Christ. 'Di ba? Lalo na pag tayo ay bombarded by yung ng damdamin natin, emotionally affected tayo so much. Yan, nawawala yung focus natin kay Christ. Kaya yan, nakakapagdesisyon ng mga abrupt na desisyon. Okay? Alam naman natin si devil, di ba? The devil prowls like a roaring lion seeking someone who may devour. Kaya nga yun, naghahanap ng pagkakataon si Satan para i-split ang church. Anyway, nangyayari rin naman yan, di ba? Katulad nga kay Paul and Barnabas. At ang good result nun ay dumadami naman ang mga mananampalataya. Yan. Yan. Very stressful yan, di ba? Yan. Dahil dun sa kasalanan. Okay? At in reality, talaga namang kahit tayo ay nasa Christian world, mga spiritual people,
because we are still human, we are still human being. Talagang we are prone to sin, na mag-commit ng sin. Yan. Ano yung ano yung kasalanan na talagang pwedeng magpa-split ng church? Okay? Admitted ba tayo? Admitted tayo na we are prone to commit mistake? Admitted ba? Kahit tayo mga spiritual people, hindi ba? Ngayon, ano ang pinaka-problem? Kung may kasalanan, ang pinaka-problem ay yung lack of forgiveness. Di ba? Lack of forgiveness. Kasi tayo ay mga tao, tayo ay mga Christian, pero hindi tayo mga perfecto. Tapos ang pastor, ganun din, human being ang pastor, even the elders and deacon is we are not perfect. Kaya nga sa Bible, kinuman ni Lord na na tayo ay magpatawad. Okay? Kahit na mahirap, pero talagang yun ang command ni Lord na tayo ay magpatawad. Kasi alam naman natin, we are all imperfect people na meron tayong mga disagreements, nagkakasakitan tayo, at meron tayong mga misunderstanding. Okay? Hindi yata ito mawawala kapag tayo ay nasa group of people. Kasi meron tayong mga different personalities and different styles, hindi ba? At different views. Kaya magkakasakitan at magkakasakitan tayo. At kapag hindi natin nasunod yung command ni Lord na forgive one another, talagang ang magiging result nito ay church split. Okay? Kaya church, mga kapwa ko mga mananampalataya, 'di ba? Mahirap pero dahil si Lord Jesus ang head ng church, susundin natin si Lord. Amen ba? Amen? Papaano kung ikaw ay emotionally affected? Magpapatawad ka pa rin? Papaano kung talagang masakit na masakit ang iyong nararamdaman? Magpapatawad pa din? How many times na dapat magpatawad, sabi sa Bible? 70 times 7? 490 times? Hindi ba? So yun, kung talagang gusto nating manatili ang church ay yun ang command ni Lord na tayo ay magpatawad. Okay? Yan. One sin causes multiple problem is a lack of forgiveness. Yan. Yan. No Christian is perfect, no pastor or elders or deacon is perfect. When all these imperfect people get together, disagreements, hurt feelings, and misunderstanding are inevitable. Nauna na pala ako. Yan. Ito daw, there is one particular case where leaving church would be appropriate. Meron naman daw ito. If the leadership of a church abandon scriptural stand on key issues like deity of Jesus Christ, the virgin birth, God as creator, the inspiration and authority of the scripture, or other foundational doctrine, then it is appropriate to leave the group. Yan. Pero kapag daw nakikita natin yung biblical doctrines doon sa church, hindi appropriate na mag-leave. Yan, masusolusyonan ang church split. Church splits are healed through repentance and humility. Yan. If there is disagreement, the best would be for both sides to repent. And anything said and done in loving manner during the disagreement. Okay.
Are we humble? Humble ba tayo, mga kapatid? Ha? Di ba we are commanded to be humble, hindi ba? Sino ang example ng humility? Di ba ang Panginoong Jesus? Uh, Even though he is God, di ba? Uh, he yung nagkatawang tao siya, hindi ba? At talagang ipinakita sa atin yung kanyang pagsunod. At even to the point of death on the cross ay talagang nag-humble siya. Kaya naman, 'di ba, iniluklok siya ng Diyos, 'di ba, sa kanan ng trono ng Lord kasi yung humility ay talagang merong reward 'yon. So, ganun din naman sa mga ganun naman sa ating sa church. We should operate also dun sa repentance and humility. Okay? Although talagang yan na mahirap pero ito ay command ni Lord. Kung gusto nating may ayos yung mga gusot sa church, kailangan nating mag-repent at mag-humble. Yeah, repentance includes seeking forgiveness uh, from the party offended by another's behavior. In humility, it should accept the others. Okay? Yan. Ano ang kailangan, di ba? Love covers over a multitude of sin. Kung mahal natin si Lord Jesus Christ, di ba? Mamahalin din natin ang ating kapwa. Ang sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first and the greatest commandment. And the second is, love love your neighbor. Hindi ba? As you love yourself. Actually, love is the trademark of the true disciple of Jesus Christ. Amen ba, mga kapatid? Amen? Naririnig niyo ba ako? Yes. Okay. Natatandaan niyo yung woman caught in adultery, in the act of adultery? According to the law, anyone who caught in an act of adultery should be punished by death, di ba? Death. Okay. Pero nung iniharap siya ng mga Pariseo sa Panginoong Jesus, ang sabi ng mga Pariseo, uh, teacher, you are the teacher of the law, di ba? This woman is caught in the act of adultery. Okay? And according to the law, she should die by stoning, di ba? Stoning to death. Okay. Ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanya ay anyone who is without sin should be the first one to cast stone at her, di ba? Ngayon, sa lahat ng mga tao doon, wala namang hindi nagkasala eh. So, walang nakapukol ng bato. Okay, dun sa babae. So, yun ang ipinapakita sa atin ng Panginoon na talagang yung mas mangibabaw yung pagmamahal. Amen? Lalo na yung mga spiritual leaders, hindi ba? Mga spiritual leaders, may mga nagkakamali na mga members. Merong mga members na sumasablay, hindi ba? Anong gagawin natin sa kanila? Ititiwalag or hindi ba? Hindi ba anong approach natin? Yung love ni Lord, yun ang i-extend natin para sa kanila, para sila ma-restore. Yung nangyari dun sa adulterous woman, siya ay na-restore spiritually. Di ba? Hindi na siya bumalik sa kanyang pagkakasala. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, humayo ka at huwag nang magkasala pa. At buhat noon, talagang hindi na bumalik sa dati niyang gawi yung babae, kundi
siya ano, lumakad na doon sa ano, sa utos ayon sa utos ng Panginoon. Okay? Lalo tayong mga pastor, di ba? Mga pastor, mga elders, marami tayong mga experiences. We are exposed doon sa lahat ng uri ng sin ng pwedeng dumapo sa church. At kapag hindi natin na-extend yung love, talagang hindi natin mare-restore yung mga nagkakamali. 'Di ba ang essence naman ng Christianity ma-restore sila spiritually. Amen ba? Pwede bang thumbs up, mga kapatid? Okay, salamat sa Lord. Salamat kay Lord. Yan. Okay, punta naman tayo sa managing church finances. Okay? Practical ito, lalo na sa mga deacons, di ba? Sa ministry, kailangan din naman talaga natin ng managing church finances. Okay? Saan ba nanggagaling yung source of funds natin? Usually sa tithes and offering, donation or pledges, mga solicitation and fundraising. Yan. Pero ang kapartner naman yan, kapag tayo may funds, may mga expenditures naman tayo, di ba? Katulad yan, electricity bill or water bills, mission trips, outreach programs, building, maintenance, salary and allowances, ministry expenses, or transportation. Okay? So talaga namang pag nag-ooperate tayo, pag may nag-ooperate tayo, para din tayo nag-ooperate ng isang karaniwang organization. Merong pumapasok at meron din namang lumalabas. Okay? At siyempre, ipagpe-pray natin na talagang God will always provide for all our needs. Okay? So yan. May mga sample dito kung papaano natin i-manage. Katulad nito, mag-allocate tayo ng 10% sa tithes of tithe yan, walang stop. Tithe of tithes. Then, kung tayo ay merong mini-maintain or nire-rentahan, 30% ang allocation, building maintenance. Then, kung meron tayong mga binibigyan ng mga salaries and allowances, 30%. Then, 30% sa ministry expenses. Nasa inyo naman yun kung paano nyo, pero magandang meron kayong computation para kung paano yung tamang pagbabudget. Yan ang isang computation 1. Ito naman computation 2, yan, tithes of tithes ay merong 10%, 10% savings, 20% building maintenance, 30% salaries and allowances, 30% ministry expenses. Okay? So yan, kung papaano, kayo naman ang makakapag-decide kung papaano nyo i-budget yung inyong mga funds. Pero mas maganda, meron na rin talaga kayong pag-uusap tungkol kung saan para alam kung saan mapupunta yung mga budget. Who handles the church fund? Okay? Approved and monitored by the elders. So yung elders din, siyempre may mga concern. Yung pati pastor, may concern. Yung treasurer records the ins and outs. Merong assistant treasurer at meron namang auditor, monitor the ins and outs din. Okay? Kung meron ng mga kapatiran na mature na willing mag-take nung ganitong ministry, and then mas maganda na meron para ma-manage ng ang charge funds. Kasi 'di ba tayo ay steward ng Lord, 'di ba? Na spiritually, and then yes, may mga physical concern, kaya maganda rin namang merong mga humahawak ng ganito.
Yan, bank is the safest place where to put the church funds. Okay? Yan. Kung saan ko yung nag-agree, kung saan ilalagay yung church funds, mas okay. Kasi katulad sa Saudi noon, hindi ka naman pwedeng hindi ka naman pwedeng magbangko sa Saudi dahil makukulong naman dahil pag malaki ang pera, hindi naman pwede. So, may mga naka-safe keep. So, depende sa inyo kung papaano bigyan tayong lahat ng wisdom ni Lord kung papaano i-safe keep yung mga church funds. Okay? Kasi ang nangyari, may isang church na malaki sa Korea. The biggest church in Korea ay may business silang magtatay. Yung tatay ay head pastor ng isang church. Okay? Ang ginawa ng pastor dahil siya yung head pastor, yung church, yung funds ng church ay i-divert niya sa business, inilagay niya doon sa kanyang business. Ang reason bakit niya inilagay sa business dahil para tumaas yung stock value niya. Okay? Kumbaga manipulation ang tawag doon. Gusto niyang ma-manipulate, matumaas yung kanyang stock value. Kahit na sinasabihan na siya ng elder na huwag niyang gawin yon, ay hindi siya nagpapigil dun sa elder. Ang nangyari, nung maraming beses siyang winarning anong elders, ay inexpose na siya. Inexpose nung elder yung kanyang ginagawa. At alam mo, nagkaroon pa sila ng court, nagkaroon pa sila ng asunto sa korte. At yung pastor na yon ay na convict silang magtatay ng 3 years na pagkakakulong. Okay? So, siya ay anointed preacher yon. The biggest church in Korea ay na-convict sa ganung pagkakasala. Yun nga ang isang balanse, di ba? Yung tinatawag natin na balance pastoral ministry, hindi ba? Na we should not operate dun for our own personal gain. Okay? Kaya mas maganda na maayos ang pagpapatakbo ng church funds. Amen ba mga pastor? Pwede bang thumbs up? Yan. Ito, pag-usapan naman natin yung ushers in the church. A church usher is a person who helps ensure a smoothly running church service and who ministers to people in a variety of practical ways. Yan. The position usher is not mentioned in the Bible in many ways. The ushers are the face of the church. Yan. Meron ba tayong mga ushers sa church? Sana meron, Sana marami. Yan. It is important that an usher is friendly, honest, and willing to serve. Okay? Hindi yun napipilitan kung kukuha ng ushers, yung talagang meron siyang pleasing personality, yung talagang nababati niya yung mga tao. Okay? At hindi lamang siya napipilitan, dapat yung usher sa siya ay pati nga yung CR, yung CR dapat minamanage niya kasi dapat maganda yung CR. Pwede bang maganda ang CR? Tapos yung lahat ng mga bago mag-umpisa yung church service, syempre, chine-check rin nila yung mga technical concerns. Okay? Yung mga upuan, ganyan. Yan. Yan. Tapos talagang magaling siyang bumate. Meron siyang friendly aura. Hindi ba? Yan.
It is an honorable position in the church requiring integrity, cordiality, and wisdom. Okay? Ito yung church ushers na ano na the heart of an usher is the heart of a servant and he does his work for his Lord Jesus Christ. Oh, Lord Jesus. Okay? Yan. So, isa asset kasi yan, no? Pag merong, ang hirap kasi na pag merong bago, tapos walang babate at gagawin pa si pastor pa yung babati sa kanya. Siya pa, si pastor pa mag-welcome. Pero pag merong usher, na ano niya na nawe-welcome niya na yung bagong dating at tapos naiistima niya, nakakausap niya at isang asset yon sa church kapag meron tayong usher na gano'n. Church usher has a true love for the people of the church and a desire to promote an atmosphere of reverence and worship in the house of God. Sa mga altar call, di ba? Sa mga altar call, importante rin na may mga usher. Kasi merong mga tao na nahihiya na lumapit. So ang usher, ang mga ano, mayroong siyang eye doon na kung sino ba yung parang nahihiya lang pero gustong lumapit. So kasi malalaman ng usher kung sino yung mga bago na dumating. Okay? Kaya ano, importante 'yon na nakaka-minister, namiministran dahil dun sa mga usher na andun talaga yung kanyang service for the Lord. Yeah. An usher's timbers, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Okay? So yun, ang usher din hindi lang siya yung maaga, kahit sa huli, siya yung huling umaalis. Okay? Kasi yun siya, gift niya yun inaano niya, concern niya yung well-being ng mga members at yung mga bago at yung mga visitor. So importante kaya kung meron ganitong personality, magandang maging usher. Yan. Yan, music ministry naman. The purpose of music and singing is to rejoice in and worship the Lord. Yan. Okay. Para ma-enjoy natin yung fellowship at at the same time, ma-enjoy natin yung pag-worship. Okay? Importante sa mga musician, sa mga instrument, sa mga musician, sa mga singer na yun ang kanilang motivation ay mag-enjoy sa pag-worship kay Lord. Psalm 95, come let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, extol Him with music and song. Okay, hindi ito yung pasiklaban hindi ito yung pasiklaban kaya tayo kumakanta, kundi we give thanks to the Lord at i-extol natin siya with our music and song. Another verse, Ephesians 2, Ephesians 5:18-19. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Speak to one another with psalm, hymn, and spiritual song. Sing and make music in your heart to the Lord. So kaya nga, ang music ay nakakapag-minister nakakapag-minister. Kapag tayo ay tumugtog ng mga spiritual song, hymn, nakakapag-minister ito sa ating lahat, sa mga bago at doon sa mga wounded na mga kapatiran, nakakapag-minister. Okay? Kasi when we lift up the name of Jesus, of course, yung kanyang presence ay namamagnify, lumalakas ang kanyang presensya. And then kapag doon sa presensya ni Lord ay andun yung healing. Andun yung kapayapaan na nai-enjoy natin. Andun yung nagmamanifest ang Holy Spirit through
songs na kinakanta natin. Katulad nito, nagkaroon ng deliverance dahil about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymn to God, and the other prisoner were listening to them. Okay? Anong nangyari diyan? Napatid yung tinikala na kay Paul at Silas diyan. Pati yung mga prisoner doon, nabukas ang mga kanilang mga pintuan ng kulungan at nakalag ang kanilang mga tanikala. Kasi there is power kapag tayo ay kumakanta kay Lord. Kasi andun yung kanyang presensya na na ano na na napipil natin. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, merong mga pagkakataon na wala tayong ginagawa sa church kundi mag-worship lang. Ang tawag doon eh anointing service. Kundi kumakanta lang tayo ng kumakanta kay Lord. And then sa pagkakantahan natin kay Lord, nagmamanifest ang banal na espiritu. Nagkakaroon ng deliverance. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom as you sing some hymn and spiritual song with gratitude in your heart to God. Yan. So, kaya ang music ay part ng ministry natin, hindi ito nawawala. Kaya dapat pagbubutihin talaga. Kung meron lang talaga tayong mga talented, ay hindi lang talented, anointed pa din. Amen? Talented and anointed. Iba ang church service kapag meron tayong mga ganitong mga kapatiran na nagpoplo dun sa music. Kaya nga 'di ba pinagaganda natin ng music? Gusto ba natin ng sintonado? Gusto ba nating makarinig ng sintonado? Gusto ba natin yung acoustic natin maganda? O gusto na ba natin templado yung mga sound system natin? So yun, kaya nga nag-i-invest din sa music eh. Kasi we want to give our best to God. Revelations 5:9, they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slain, and with your blood you purchased men from God, from every tribe and language and people and nation. Okay. Ito yung ito yung worship saan? Worship sa heaven ito. Okay? Kahit sa heaven talagang they never stop worshiping the Lord. Yan mga saints yan na from every tribe, every language, and every people, and every nation. Yan. Believers are exhorted to be filled with the Spirit. Filled with the Spirit. Ang ibig sabihin, not carnal. Spiritual means not carnal. Okay? Unang-una, as much as possible, okay, yung ating mga musician ay talagang dedicated at anointed. Although, pag ikaw ay pioneering church, talagang we encourage mga talented na kumanta. Pero dapat dumating din sa point na sila ay magiging spirit-filled. Okay? Hindi lang yung because of the talent, kaya natin sila ilalagay diyan sa music. Although nangyayari yun, lalo na pag tayo ay starting or pioneering. Pero dapat maglumago yung mga nailagay ay dapat maministeran spiritually at lalago para hindi sila mananatili na maging na carnal, kundi maging spiritual sila. Yeah.
Kaya therefore, Christians are to avoid carnal music. Amen ba, mga kapatid? Therefore, Christians are to avoid carnal music. Katulad ito, sensual music, sarcastic music, mocking music, wild out of control music, cultic music. Okay? Talagang yung rules ay kung mai-implement natin na yung ating mga musician ay talagang na-deliver na from this kind of music o carnal music. Kasi mas makakapag-flow ang banal na spirito dun sa mga talented and anointed mga musicians. Amen ba, mga kapatid? So lalo na pag mga kabataan, di ba? Pag mga kabataan, ah, minsan talagang lumulusot lumulusot sila. Pero kaya nga ang mamaya malalaman natin, throughout the Bible, every song was sung in an intelligent, understandable, reverent, and God-centered way. Okay? So yun ang ating goal, ha? Yun ang ating goal. Hindi man natin na-achieve pa ngayon, or yung ibang church na-achieve na yan, very good, praise God. Pero kung hindi pa natin na-achieve, dapat yun ang goal natin. May tututok, nakatutok, may tututok sa mga musician. Okay? Kasi importante rin naman talaga na may nakatutok do sa mga musician. Alam nyo ba, ito sad, hindi magandang news. Kasi isang church dito, malaking church dito sa Metro Manila, pastor ang kanyang asawa, tapos yung babae, asawa ng pastor ay song leader. Okay? At tapos alam nyo, dahil nga dahil nga si Satan ay nagwo-work, nagkaroon siya ng affair dun sa kanyang kapwa musician. Hindi ba? Kasi si Satan naman walang pinipiling tao di ba? Yung temptation talagang pwedeng andyan parate. Ma-straight ka man or hindi, yung temptation is real. At talagang pag hindi natin ito, wala tayong tamang patakaran sa mga ganito, ay pwede talagang bumaksak sa ma-fall into temptation. Di ba? Hindi, ibig sabihin, mga spiritual people to ha. Asawa ng pastor, musician, mga spiritual people to. Pero pwedeng pwedeng makalusot si Satan kapag ah, hindi nag-ingat. Amen? So talagang it should be merong sige. Worship should with unity focus on God. Worship should be led by spiritual people or music minister. Yan. Kung pwede, ministry should be under the supervision of one of the elders of the church. Okay? Kasi talagang nagwo-work ang Holy Spirit within the church. Pero pwede rin pag naka-off guard tayo, pwede rin si Satan ay guluhin yung ating mga musician. Amen. Tandaan natin, 'di ba si Satan ay worship leader 'yan. Siya ay cherub. Okay? Siya ay pangalan niya ay Lucifer. 'Di ba? Siya ay cherub. Yan. Uh, Yun lang reminder sa atin kasi church administration pwedeng masira ang isang ministry kapag hindi natin na bantayan. Yan. Okay? Teka, anong oras na ba? Yan, 7:20. Tutuloy ko na, Pastor Win. Okay.
So yan po, nakita natin kung yung mga nangyayari sa atin within the church. Okay? At kaya nga, ang sabi ng Panginoon, siya ang head ng church, and then He appointed mga spiritual leaders. At yun na tinatawag na elders. Okay? Yung kaninang binanggit natin, ano ang duty ng pastor kasama ang elder is to oversee the church, to rule over the church, hindi ba? To feed the church and to guard the doctrines of the church. So, reminder sa atin yon at ngayon, church doctrines, okay? Ituloy ko na sa church doctrine. Yan. Doctrine means instruction. Doctrine is teaching imparted by an authoritative source. Walang iba kundi ang the Bible. Okay? So, tayo, ang The Good Shepherd, ang source ng ating ay ang Bible. Okay? Yun ang ating pinaniniwalaan. Katulad nito na all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Okay? Sabi yan, all scripture is given by inspiration of God. Okay? Kaya ito yung isa sa mga pinangahawakan natin na ang Bible ay hindi ito na isulat through ng tao, pero ang inspiration nito ay galing lahat sa Diyos. At ang sabi diyan ni Paul kay Timothy, para daw that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Okay? Kapag tayo ay pinanghawakan natin, pag pinanghawakan natin ang mga salita ni Lord, talaga namang titibay tayo sa ating pananampalataya. Okay? At mahasa talaga tayo. Mababago ang bawat isa. Another pa, sabi niya kay Timothy, watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Okay? Siyempre, lalo na tayong mga pastor, elders, hindi ba? Talagang dapat isa tayo sa mga rooted sa salita ni Lord, para kung ano yung ituturo natin ay talagang mapangahawakan natin at maiaano natin sa iba, maitatransfer natin sa iba, maituturo natin sa iba. Okay? Kaya nga 'di ba nag-aral tayo ng hermeneutics. What is hermeneutics? The science of properly interpreting the Bible, hindi ba? Okay. Katulad niyan, meron tayong 7 dispensations, di ba, na banggit natin dun sa subject na Bible prophecies, hindi ba? Iba-iba, merong 7 paraan ang Diyos kung paano siya nakipag-usap sa mga tao. Yung time of innocence nila Eva at ni Adan, iba yon nung sila ay nasa Garden of Eden, hindi ba? Tapos nagkaroon ng dispensation of conscience, hindi ba? Yun, although walang law noon, wala pang batas noon, kaya kahit na nagkasala sila, ay hindi sila napaparusahan dahil wala namang batas. Pero nung dispensation of law, talagang pag ginawa mo yung mabuti, pagpapalain ka. Pero pag ginawa mo yung
yung nagawa mo yung na-disobey mo ang God, iko-curse ka naman kasi yun ang dispensation ng law. Ngayon naman, nasa dispensation of grace tayo. We are in the church age, dispensation of grace. So iba naman nakipag-deal ang tao sa atin, ang Panginoon sa atin. Okay? At ibinigay niya pa rin sa atin ang banal na espiritu na siyang maggagay sa atin. O ibig sabihin, kapag hindi natin na yung approach ng Lord sa atin ay hindi natin na i-relay sa tao, ay mamimislead. Okay? Kaya ang sabi niya, watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Okay? Yan. What does biblical doctrine helps us? It helps us understand the will of God for our lives. It teaches us the nature and the character of God. It teaches us the path of salvation through faith. It teaches us instruction for the church. It teaches us God's standard of holiness for our lives. Okay? Yan. Mas maintindihan natin ang Diyos, okay, kung ano yung kanyang nature. Siyempre, nung Old Testament, talagang si Lord is a consuming fire, hindi ba? Ibig sabihin, talagang right away, kapag talagang galit ang Lord noon, talagang he punishes people. Okay? May mga instances noon talaga na kapag nagsinungaling isa, yung kanyang buong pamilya ay kasama sa pagpaparusa. Okay? Pero under the grace of God, hindi ganun si Lord. Ipinakita ni Lord yung kanyang loving nature naman. Amen? Sa pamamagitan nino. But God demonstrate His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Kumbaga, under the grace of God, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang unconditional love, ang talaga namang ipinapakita niya ngayon. Okay? Kaya nga mamaya, mas malalaman pa natin. Okay? Dati-dati alam nila under the law kailangan silang sundin ang lahat ng patakaran ng Diyos. Pero ngayong sa kapanahunan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya tayo ay mga maliligtas. Amen? Yan. Ngayon hindi na kailangan, 'di ba? No Old Testament kailangan talaga ng priest. Kasi yun ang mga gumagawa ng ceremony para mag-alay ng mga dugo ng mga banal ng mga hayop para sila mapatawad sa kasalanan. Pero under the grace of God, hindi na natin kailangan gawin yon dahil yung ginawa ni Christ doon sa cross ay sapat na para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. So, di ba? Yung yung uh, yung 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 ano ng Lord ay naiiba. Naiba lalo ngayon, di ba? Sabi nga, tayo daw ang pinakamapalad na generation kasi we are under the grace of God. Yan. May warning naman to those who teach false doctrine. Okay? May warning. If anyone teaches false doctrines, and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. Okay. Kaya tayong mga pastor, elders, hindi ba? Talagang we should study yung doctrine ng Bible na pinapagawa sa atin ng Panginoong Jesus. Okay? Katulad to, si Timothy kasi, si Timothy dito ay young pastor. Okay? Siyempre maraming tumutuligsa sa kanya.
bilang isang young pastor. Pero ang sabi sa kanya ni Apostle Paul, as a young pastor, ipakita niya ito, yung kanyang ano, yung aral na ibinigay sa kanya ni Apostle Paul sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Isa pa, evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we are, or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Okay? Ang ano naman ni Apostol Pablo dito sa mga Galatians, kasi ang Galatians ay ano, may mga Jewish convert yan into Christianity, okay? At may mga Gentiles din converted to Christianity. Okay? Ngayon, siyempre, dahil itong mga Jewish people na to, hirap na hirap silang iwan yung kanilang kinagisnan na religion. Okay? Kaya nagkakaroon ng mixture. Gusto nilang i-practice yung Old Testament law according to Moses, and at the same time ipit in nila dito sa gospel na itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Okay? Kumbaga, nagkakaroon talaga tuloy ng confusion between the Gentiles believer and the Jewish believer. Okay? Kasi nga, sanay sila sa mga mararaming ceremonies eh. Under Christ, under Christ doctrines na, ay hindi na nga natin kailangan nung ganung mga ceremonies. Kaya nagkaroon sila dyan ng Kaya ang sabi niya, maraming nagbibigay, evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Sanay sila kasi na by work, doon nila ma-attain ang approval ni God. Okay? Sa gospel nga, ang gospel ay good news. Mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Okay? Na ang kaligtasan natin ay matatagpuan natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng gawa. Pero sila gusto pa rin nilang gawa yung makita yung approval ni God. Pero hindi, ang approval ni God ay dahil sa ginawa ni Christ. Okay? Kaya doon, kaya nga, kung tayo ay magtuturo, yung talagang gospel ni Christ ang ituturo natin. Hindi na yung law. Amen, mga kapatid? So, kasi ang law motivated by fear, di ba? Kailangan gawin mo to, okay ka kay Lord. Pag hindi mo nagawa to, lagot ka. So, may takot. Pero sa grace ni Lord, we are motivated because God loves us so much, unconditionally. Ano naman yan, i-discuss ko sa inyo yung natin, yung TGC Statement of Faith. Yan. A doctrine can only be considered truly biblical when it is explicitly taught in the Bible. Our goal must be speak clearly and firmly when scripture is plain. Yan. Hermeneutics, di ba? Hermeneutics. So, we do not over-spiritualize mga scriptures, ha? We interpret it literally, okay? Literally.
Otherwise, kung meron na nga lang mga figure of speech. Yan, example of biblical doctrines. God's creation of the heavens and earth, the sinfulness of all people, the virgin birth of Jesus, the physical death and resurrection of Jesus. So yan ang mga nasa sa Bible. Ito naman example ng extra biblical doctrines. Voting in a democratic election is a positive practice. Di ba merong mga religion na ganyan. Pag sinabi nung kanilang leader, yun lang ang iboboto nila. To observe certain holidays. Okay, meron silang mga ino-observe na mga extra days. Observance of the land, a person and preference are given to waive God's law, like clothing, hairstyle, or food choices. Okay? Yan ay mga minor doctrines. Okay? Yan ang mga extra biblical doctrines. Yan. Why sound doctrine is important? Paul charged to Titus, you must teach what is accord with sound doctrine. Kay Titus naman yan. Okay. Kasi bakit? Sound doctrine is important because our faith is based on a specific message. Yan, specific message. Kung si Christ nabuhay, kung si Christ ay namatay, and then on the third day, He rose again, yun talaga ang nangyari. Specific yun, okay? Meron akong kausap na pastor sabi niya, hindi, ang bilang niya daw sa isang araw ay 24 sa isang araw ay 24 hours. Kaya hindi daw Friday namatay si Christ. Ang sabi niya, kung nabuhay si Christ on Sunday, dapat kasi very technical siya. Kailangan daw ang one day ay 24 hours. Okay? Ngayon, because the gospel is a sacred trust. Yan, sacred trust, ibig sabihin, hindi natin pwedeng baguhin yung gospel, yung good news. Our duty is to deliver the message, not to change it. Diba, sabi nga sa Revelation, may warning ang Panginoong Jesus na hindi natin pwedeng dagdagan or bawasan ang mga salita ni Lord sa Revelations 22. Number 3, because what we believe affects what we do. Yan. Siyempre, kung tama yung pinaniniwalaan natin, tama rin yung ating klase ng pamumuhay. Because we must ascertain truth in a world of falsehood. Yan. So, basta tatangan tayo dun sa katotohanan, hindi dun sa fake o dun sa falsehood. Para bang mga bank teller, yung mga bank teller, they are trained to to touch yung mga real money. Okay? Para kung dumaan sa kamay nila yung mga fake, alam kaagad nila yon. Okay? So, ganun din tayo. Kung ano yung katotohanan, yun ang dapat na expert tayo para kung merong dumating na fake, alam natin. Di ba sabi sa Bible, John 14:6, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba? No other salvation, di ba? Other than the Lord Jesus Christ. Whoever has the Son has life, and he who does not have the Son of God has no life at all. Kailangan alam natin yung katotohanan. Because the end of sound doctrine is life. Okay? Ang sound doctrine ay nagbibigay ng buhay, nakakapag-encourage. Okay? Kapag ka
kapag may nagpe-preach at lalo tayong nabigatan, hindi siya sound doctrine. Kasi dapat yung preaching should lift us up spiritually, hindi para i-down tayo. Tama po ba yon? Di ba? Ang hirap ng preacher na ang parating sinasabi niya yung mga kapalpakan. Di ba? You feel condemned kapag ka ganon. Pero yung preacher na nag-i-encourage, ibig sabihin sound doctrine siya. Yan. And then because it encourages believer. Yan. Yan. Ang sound doctrine ay lumalakas na nai-encourage tayong mga believer. Ito may nabalitaan ako na na isang church nag-celebrate ng kanilang anniversary. Meron silang speaker, guest speaker. Siyempre, kumuha sila ng guest speaker, magaling mag-speak at anointed. Pero alam nyo yung speaker, ang ginawa niya, panay siya, exhortation niya, giving. Sa isang church anniversary service, nakatatlong exhort siya ng giving. Pati yung mga relo mga relo ng mga umaten na ibigay na. Kasi talagang magaling siyang mag-exhort Magaling siyang mag-exhort about giving Pero alam niyo ba, feeling ng mga tao, pagkatapos ng service, na-hold up sila. So, it's not sound doctrines, diba? Hindi siya yung na-encourage yung mga Siyempre, nung time na nag-exhort, siyempre, ikaw ay talagang Bible verse ang mga ine-exhort Ba't hindi ka mapapabigay? Bible verse pero tatlong giving na. Pati mga relo nga, naibigay na. Ngayon, nung tapos, sabi ng mga tao, para tayong na-hold up dito na-hold up. So, because it encourages believer. Sound doctrine is important. Yun nga, dahil itong anim na to. Okay? Yan. So, sa susunod, i-discuss ko sa inyo yung theism statement of faith. Okay, dito na muna tayo magtatapos. Sana marami kayong napulot sa ating pag-aaral na ito. Amen, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, Pastor Edgar. Thank you. Amen. Purihin ang Diyos at maraming salamat, Pastor Nomar. At meron pa tayong kunting time. Anong oras na ba? 15 minutes. So, may gusto ba tayong i-clear para nandiyan pa si Pastor Nomar doon sa mga nabanggit niya mga topics? Amen. Meron ba kayong na-encounter na mga problems sa church? Siyempre marami, di ba? Meron kayong na-encounter na pwede natin i-relate doon sa narinig natin na discuss kanina? May tanong po ako. Okay. Kasi po yung dito sa Chicago, meron kaming isang church dito na nag-serve kami lahat nag-serve kami doon at one point si Pastor June, sila Dobby, ako, ganun. Anyway, habang tumatagal itong pastor na ito medyo the reason why finally I was the last to go last year kasi in error na talaga siya, Example, ang turo niya sa baptism, ang ibig sabihin daw ng baptism ay magpapailalim ka daw sa pastor, tapos ipupush ka ng pastor pa itaas. Tapos isa pa, ang sabi niya, dapat connected daw tayo sa kanya. Tapos hindi daw tayo connected, talagang may mangyayari masama. Yung mga namatay,
namatay sa COVID, ng mga kaibigan namin nung na years na nakalabas dahil daw umalis sa church niya, lumipat na ibang state. Mga ganun ba, pag may namatay na tao, dahil daw umalis sa kanya, which is even after years after na umalis sa kanya dahil nga, at saka hindi na kasama yung ugali, masama talagang ugali, no? Ang question ko po ay ganito, dahil nga para bang slowly over time medyo nag-worsen itong taong to, tsaka yun nga, giving lahat kaliwat kanan, hingi pera. Ang ano doon, nag-worsen yung taong to. Dahil kaibigan namin, tinuring na rin kapamilya, halos lahat ng mga ka-churches dito sa Chicago ay may relasyon, may friendships. Though ganun pa rin yung aming pagtingin sa kanya, siya naman ay talagang akala mo ay mga demonyo kami kung tratuhin niya. Lahat ng umalis, ganun ang kanyang pagtrato. Ang question ko po ay ganito. Paano ba niya kailangan kasi sa New Testament kung titingnan mo yung pag may in error talaga, ibang klaseng rebuke tsaka iba yung iba ang treatment ng mga disciples sa mga taong mga ganun eh. Pero dito, para mang hindi mo alam kung saan kalulugar dahil kung pagsasabihan mo naman yung mga taong umattend sa kanya na faithful pa rin, na kaibigan pa rin namin, parang naninira ka ng tao. At saka, yung mga visiting pastors sa taga-Pilipinas, pag umuwi siya sa Pilipinas, ganun pa rin yung mga relasyon na they talk privately na ang nangyayari dito. Pero wala ba yung face-to-face na, oy, in error ka? Oy, ano ka na talaga? Yung hindi ka na tama. Isa rin nakakakomplika kasi umalis siya sa covering ng church niya. Nagtayo siya ng sarili, independent na siya ngayon. So wala na yung pinagsusumbungan namin dati. So yung bang, like right now, pinagpipray ko yung mga ibang kaibigan ko na parang, yun nga, sabi nga ni Pastor Nomer, parang na-hold up dahil lahat na lang binigay sa kanya. At parang yung isang halos nagka-financial problem na dahil lahat na nandun na sa kanya kung paano, halos buong buong kayamanan nandun na sa kanya. Hindi mo alam paano kalulugar kasi parang naninira ka na naman ng tao kapag inano mo. Ayun, paano iti-treat yung mga ganun? Pabayaan lang ba siya? Katulad mo sis, yun nga, di ba na there will be a time na appropriate ang pag-alis sa isang church kung nga hindi na nga si sound doctrine, hindi ba? So kung yun nga nakita mo na ganun, binigyan ka na rin, inalaw na rin ng Lord na umalis ka doon. Okay? Pag hindi na biblically sound doctrine yung nakikita mo doon, then appropriate na umalis sa church. Kaya lang para mahirap naman kasi kung magi-encourage ka naman ng mga taga roon para umalis. Baka lalabas ikaw ay yung kontrabida. Maging ganun. Kaya nga, hindi na lang kami nagsasalita ng kung ano, nakikipag-civil relationship pa rin. Pero yung bang, kasi ngayon masyado tayong sa mga ganong bagay. Pero kung titingnan mo talaga sa New Testament, talagang stricto sila sa ganon. Ano ko dun, sa bagay, hayaan ko na lang siguro na i-judge siya ng mundo kasi nasisira na yung pangalan niya everywhere. Yung to the point na isa sa mga mga tawag doon, kamag-anak nung isa sa mga elders niya na napaka-faithful, gusto na siya ipatulfo. Narinig ko na lang na sabi nung na talagang galit na galit na yung pamilya. Well, pero yun nga, pabayaan ko na lang ganun. A revolving door yung church niya ni for many years, walang hindi naman ako doon na born again. At saka pumunta ako sa kanya para tumulong. So to the point na alam ko nang hindi, kasi nung nag-join ako sa church niya, na ako established the faith. So, to the point na nung time na alam kong hindi na talaga siya magbabago at wala na talagang pag-asa, doon yung point na this is it. Yung kami ng asawa ko, wala na. Pero, si Pastor June, nauna yan years and years ago na kasi, nakita niya na yung need na talagang na siya, mag-sarili siya. Pero ako, mas later ako dahil kahit pa paano, nababalance ko pa siya noon
Oo. Wala na talaga, to the point na ako na talaga yung kontrabida every time na ibabalance siya. And then, hindi na talaga po pwede. I know he wouldn't change. So what's the point? Wala na akong ano doon. Kasi Yun ako nga, nang ginagawa. baka yung kanyang form of church government ay pastoral. Talagang pag pastoral form of government, talagang ano yun siya lang ang may authority. Oo. Ganon. Yeah, authoritarian talaga. Hindi Isa ng katulad tama. nung yung Presbyterian form of government, rule by elders to may accountability yung mga elders sa bawat isa. Mhm. Mm. So, Pero yun na siguro, May, pabayaan. may tanong din ako doon, sis, ano? Apo. Sa palagay mo, kasi nag-join ka lang doon, di ba? Hindi ka original na member noon, di ba? Hindi, kasi sa Pilipinas ako na born again pastor. Pagdating dito, syempre, Opo. So, sa palagay mo, nung nag-join ka, meron ba silang mga tinatawag na tulad ng pag-aralan natin ng mga elders, gano'n? hindi kasi noong una, pastor, member siya, maayos siya. Kasi meron siya Hindi. covering. Oo nga. Ang tanong ko, kung meron bang, sa palagay mo lang, kung meron silang tinatawag na elders of the church. Wala ka alam? Meron noon. Kaya lang, ang style dito sa kanya, nung nag-start siya, yung elders niya, dalawang klase. Yung isang board of elders na para bang basta lang ma-register lang sa Secretary of State, yung legal, yung sa kasi nire-register ito sa sa gobyerno. Yung doon. Pero merong elders sa church mismo. Now, which is at that point, of course, naging kasama din kami, may input kami, and ganon. And over time, dahil nga sa revolving door, wala nang natira na yung kahit papaano naman, alam na at saka yung spiritually mature na. Lahat ng naiwan, yung mga taong yes ng yes sa kanya at na-born again sa kanya. So ngayon, ang elders niya, limited to people na doon na sa kanya na yun mula't simula at saka lahat ng sasabihin niya, kung gusto niya tumalon, tatalon din. Ganon. Wala na yung mga tao na Okay. So, I was ang mga... na talaga may giging na independent. Sa madaling salita, sis, ang mga talagang naapektuhan yung mga talagang nag-join lang, katulad mo. Kasi sabi mo, yung mga tao ngayon doon, lahat, ang iba ay doon na born again. So, doon na sila. So, yung elders niya. More or less, wala silang reklamo, di ba? Sila yung grabe ang yung pamilya nila. Kasi yung labas lahat ng pera nila. Okay. So bali, kasi ako naman, sila yung pwede naman kasi magtanong, di ba? Oo, kung paano, katulad ng napag-aral natin, may financial management, di ba? Oo. Pwede naman siguro magtanong sa kanya kasi may pagdududa at saka may matindi ng epekto. Pwede naman siguro magtanong sa kanya kung paano minamanage yung finances. Pastor. Alam namin yun. Dahil siya ang tama. Siya pirmi ang tama, mali ka. Pag nagtanong ka, mali ka. Yun siya mas Ano yan, Pastor? David ay Pag mas nagtanong ka, mali ka. Hindi ko tinanong sa'yo, mali ka kagad. Hindi tumatanggap ng correction. Ibig sabihin, lagi siyang tama. Oo, pirmi siyang tama. Mr. Hindi ka pwede. Ganun talaga yung magandang decision dyan. Yung umalis ka. Anyway, hindi ka naman original na member. Umalis ka na dahil hindi magtugma yung doktrina na nasa iyo at ang doktrina na ini-impose niya. Hindi magtugma nakaalis na kami. Kaya lang ang ano ko lang doon, yung mga tao na, alam ni Pastor Junior, parang pamilya na rin niya yung mga ibang naiwan kasi very close sa kanya. Pero yun nga, nahuthutan na lahat ng pera, lahat kaliwat kanan, pera. At saka, yun nga. Yun nga, sa ating pastoral balance pastoral ministry,
'di ba, yun nga, 'di ba, ang kabilin-bilin ni Apostol Pablo kay Timothy, 'di ba, na wag ano, yung don't be a lover of money, hindi ba? Kasi may accountability, accountable siya as pastor, may accountability siya kay Lord. Okay? Si Lord, meron tayong chief shepherd. So ano man ang gagawin niya, ay bahala ka siya kay Lord. May pananagutan siya. So pabayaan ko na lang na Totoo yun, sis. Tama yun na, ano, na umalis ka na lang. Anyway, meron na namang ibang church eh. Or, Parang heavy shepherding nga, di ba? Tinuro ni Pastor Nomer kanina eh. Heavy shepherding nga, lahat na lang authoritative siya, no say na kayo. Di ba? manipulation, mental manipulation pa rin. Oo, tama yun. Pero siguro, walang pinakamaganda kundi yung pag-pray yung mga naiiwan na tao, o kaya kung halimbawa gusto nyo lapitan, pag-pray nyo muna bago sila lapitan at paliwanag kung ano yung tamang doktrina. Siguro mga pinakamagandang gawin. Alam natin, very powerful ang prayer. Ito rin natin ipanalangin sila. Na sila man ay mamulat sa katotohanan. Oo, siguro nga. Natin yan, pag-pray na sila. Kasi nakakaawa oo. Kawawa nga. Kawawa talaga. Yung mga naiwan. Picture muna daw tayo. Pwede mag-request ng open yung camera. Picture muna bago baka makalimutan natin eh. Ayan si Bishop. Sabi mo, Pastor Win, kung pwede na. Okay na? 1, 2, 3. Brad Gabi. Brad Gabi. Mamaya mag-message ako sa iyo para bukas. Okay, sige po. Okay, sige. Okay. Sister Maria, nakikinig ako dun sa sitwasyon. I know it is an ongoing burden sa iyo na dahil you feel like close to the people as well na nagsasuffer dahil dun sa leadership ng isang pastor na yon. I think siguro makita mo what happened to you in time, like what happened to Pastor June who went out earlier on, ikaw din umalis. We pray na the Lord will just make them realize by themselves, by the help of the Holy Spirit. Kasi syempre kung sino talaga yung nasa sayo na yon, you just have to pray kung ano yung kaya mong in a practical way na magawa para in a way na maka-reach out sila. Pero prayer nga yung nabanggit ni Pastor Win. O kung paanong ikaw ay hindi naman siguro ni-reach out ni Pastor June na nauna na siya, it came to pass na ikaw din ay lumabas dahil tulad ng turo ni Pastor Nomer kanina na may mga na kung may mali na talaga there's a valid reason for you to go out of that church nung time na nakita mong yung doctrine in error, hindi na Christ-centered, then you have to leave the church. At sinasabi mo yung mga taong nananatili na may kaguluhan na nadidiscern na rin naman nila, you just have to really pray for them. Okay, makikita naman ng lahat eventually, i-expose din ng Lord. Yes. Okay. Ayun lang po. And God bless. Thank you, Pastor Nomer, sa pagtuturo. Nakinig lang. Sige, mag-pray na muna tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli dahil kami ay nakatapos na naman ng mga topics na dapat namin matutunan ngayong gabing ito, God. Maraming salamat sa Holy Spirit na siyang gumabay sa nanguna sa amin
upang ma-explain ni Pastor Nomer ng maigi ang mga topics niya at maunawaan namin din. At yun ay dahil sa ikaw, Panginoon, ang siyang nauna sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at tunay nga na sa susunod na linggo ay wala kaming session, Lord, at nag-beg si Pastor Nomer. At sa next Saturday na ulit, Panginoon, Lord, sabihin ko. For the meantime, O God, Lord, patuloy mo kaming gagabayan, O God, at tunay nga na ang mga pag-aaral namin personally ng iyong mga salita ay huwag namin kilitaan at kami ay handa lagi sa mga pag-equip mo sa amin. At kami, Panginoon Lord, ay magpapa-equip naman sa iyo upang magamit mo kami sa ministry sa mga darating na araw. Purihin ka, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor Nomer, Mm. madali. Sa 18 meron kaming yung bang concert dito sa Chicago, yung Born to Worship. So Okay. baka maka-attend tatlo, ako, si Dobby at saka si Maria, dahil mag-aayos pa kami ng Friday night na yun eh. Hanggang Ano ba yung 18? Friday. Friday. 5 a.m. Saturday naman tayo, di ba? Friday and Saturday, Chase, ano? 5 Okay. a.m. Friday, Saturday pala. Bale, Exam na yan, exam. Yan. oo, hindi ka makakadalo sa exam. Oo. Kay Pastor Win, alam naman ni Pastor Win, pag may gawain naman, pwede namang sa ibang schedule yung exam. Pag may Pero schedule kayo ng gawain. Pakikinggan pa nila meron pa isang 1-hour session? Meron pang isa. Ang i-discuss ko na lang naman yung TGSIM Statement of Faith. Oo. Konti na lang yon. Konti na lang yung TGSIM Statement of Faith. Tapos ano na yun, yung exam na. So, wala pala ditong Saturday. Wala rin kami dahil na ang church ay nasa Cornwall ngayon. Meron kaming church weekend getaway. So yung annual event namin yun. So ayun. So okay lang pala no. Pero Kasi nasa kasal kami. Si Pastor Win, Pastor Edgar, ako nasa kasal. Sige. Okay. Kasalan. Kasalan? Oo. Salamat. Thank you. Wala na tayo pag-usapan ay magpalaban na tayo. Maraming salamat. Sa kitchen na. Okay. God bless. That's all. God bless. Thank you. Salamat. Pastor John, Pastor Gabi. Bishop. Pastor. Kumusta? Okay. Bye. Salamat po. Ay.